Nanaginip si Tsubaki na nagte-training siya kasama si Sasangka sa Land of Iron. Pagkagising niya, nagtataka siya kung bakit iyon ang napanaginipan niya. Bumisita ang Team 15 sa ospital para kausapin ang isang tindero na inatake ng mga tulisan. Nang marinig ng lalaki ang tunog ng espada ni Tsubaki, bigla siyang natakot at nagpanik, iniisip na may mga samurai na namang hahabol sa kanya. Pinakiusapan sila ng nurse na umalis. Dahil nalaman nilang samurai ang umatake, nagsimula silang mag-imbestiga kung saan nangyari ang krimen. Sa lugar, may nakita silang kawayan na hiwa. Sinabi ni Tsubaki na gawa iyon ng isang bihasang samurai. Naalala niya ang galing ni Sasangka at ang chismis tungkol sa paligsahan kung saan ang premyo ay ang karapatang gamitin ng espada ni Mifune na Kurosawa kapag nagretiro ito. Pinaghirapan ni Sasangka ang training niya para maging karapat-dapat sa espadang iyon. Nakilala ni Tsubaki ang estilo ng hiwa sa kawayan bilang gawa ni Sasangka. Paglaon sa Lightning Burger, sinabi ni Wasabi na may isa pang atake na nangyari habang nag-iimbestiga sila. Ibinahagi ni Tsubaki ang hinala niya kung sino ang salarin. Ipinaliwanag niya na si Sasangka ay henyo sa espada pero iniwan niya ang tamang landas at hinabol lang ang lakas. Nahuli siyang sinusubukang nakawin ng Kurosawa at pinatay pa ang mga kasamahan niya para makatakas. Sinabi ni Tsubaki na kaya niyang harapin si Sasangka at nag-training siya mag-isa sa gabi. Kinabukasan, nag-set ng patibong ang Team 15 para painan ng mga tulisan. Nahuli ang karamihan sa kanila, pero si Sasangka pala ang kinuha nilang proteksyon. Napansin ni Tsubaki kung gaano siya nagbago. Inatake siya ni Sasangka at nasugatan siya kahit hindi pa niya binubunot ang espada. Naiwasan ni Sasangka ang atake ni Namida kaya umatras ang Team 15. Ginamo ni Wasabi si Tsubaki at tinanong kung bakit hindi siya lumaban ng maayos. Humiling si Tsubaki na umatras sa mission at inamin na sinisisi niya ang sarili sa nangyari kay Sasangka. Nanalo siya noon sa paligsahan dahil lang sa swerte at doon nagsimulang magbago si Sasangka. Sinabi ni Wasabi na pwede silang humingi ng tulong para mahuli si Sasangka pero binalaan niya si Tsubaki na habang tumatakas siya sa problema, lalo lang lalaki ang pagsisisi niya. Sina Namida at Wasabi ay nagpapaalala kay Tsubaki kung gaano na siya nagbago simula nang dumating siya sa Konoha. At muling bumalik ang loob niyang lumaban. Samantala, iniwan ni Sasangka ang mga tulisan dahil may mas mahalaga pa siyang gagawin. Inatake ng Team 15 ang grupo habang si Tsubaki ay humarap kay Sasangka. Para kay Sasangka, ang espada ay para lang pumatay kaya marami na siyang sinaktan habang tinutugis siya mula sa lupain ng bakal. Minamaliit niya ang training ni Tsubaki sa Konoha at sinabing wala na siyang pakialam sa Kurosawa dahil may lakas na siya. Nagbanggaan ang mga espada nila. Dahil walang butas ang atake ni Sasangka. Ginamit ni Tsubaki ang lihim niyang teknik na parang snowstorm slash. Naputol iyon ni Sasangka. Naalala niya ang pagkatalo niya noon at gusto niyang ipasuko si Tsubaki. Tumanggi si Tsubaki at sinabi niyang ang lakas niya ay galing sa mga kaibigang nagtitiwala sa kanya. Muli silang nagbanggaan ng espada, at sa pagkakataong yon, napabagsak ni Tsubaki si Sasangka. Nalungkot siya na ganito ang kinahinatnan ng laban nila. Inamin ni Sasangka ang lakas niya. Pagkatapos, tinulungan ni Wasabi at Namida si Tsubaki. Nagtatawanan sila habang inaasar sila ni Tsubaki at sinasabing dapat mas igalang nila siya. Inatasan ni Naruto ang Team 5 ng isang mission papunta sa Land of Water. Kailangan nilang ihatid ang mga automatic na puppet sa isang minahan. Ang mga gumawa ng puppet ay susunod na lang matapos ang delivery. Birang kang mission dahil may tsansang may magnanakaw na gustong manako ang bagong model ng puppet. Sa Lightning Burger, nagrereklamo sina Metal Lee at Iwavy sa Team 7 dahil feeling nila boring lagi ang missions nila. Dumating si Denki at binigla sila sa balita na may mission na sila. Pagkatapos, kinausap sila ni Kitesok at ipinaliwanag ang detalye. Ang Doto Island na dati ay simpleng fishing village ay may natuklasang ginto. Delikado ang hukay dahil malambot ang lupa kaya gagamit sila ng mga puppet para sa trabaho. Gusto ni Kitesok na si Denki ang mag-test at mag-ayos ng mga puppet bago dumating ang ibang scientist dahil mas magaling si Denki sa actual na pag-aayos. Buong araw niyang tinuruan si Denki kung paano gumagana ang mga puppet. Tinanong ni Denki kung ano ang pinakamahirap sa paggawa nito. Sinabi ni Kitesok na lahat ay mahirap at maraming beses na gusto na niyang sumuko pero mahalaga raw ang marunong mag-adjust kapag may problema. Sinabi rin niya na pinili niya ang Team 5 dahil sa nakita niya kay Denki noong Chunin exams. Kinabukasan, napansin ni Iwavy na antok si Denki bago sila umalis. Sumakay sila ng tren at dalawang bangka papunta sa isla. Maraming tao ang dumedayo dahil sa ginto. Pagdating nila, halatang kinakabahan si Denki pero sinusuportahan siya ni Metal at Iwavy. Sinalubong sila ni Onami, ang boss ng minahan.
Mukha siyang hindi bilib sa Team 5 lalo na kay Denki. Ipinaliwanag ni Denki na siya ang bahala sa pag-ayos ng puppet at darating din ang mga gumawa nito. Habang naglalakad papunta sa minahan, napagod si Denki kaya nagpahinga sila. Kinwestiyon ni Onami kung tunay bang ninja si Denki pero siya mismo ay hindi kayang buhatin ang dala ni Denki. Pagdating ng takip silim, ipinaliwanag ni Onami ang sistema ng pagbabantay sa minahan. Ipinakita nila ang mga puppet sa mga trabahador at inayos ng Team 5 ang mga ito. Nagdemo si Denki at humanga ang mga tao. Dalawang trabahador ang palihim na nagkatinginan. Biglang inilabas ng dalawang iyon ang tinagang ginto at hino-stage si Onami. Tinulak nila siya papunta kay Metal. Pipigilan sana ni IWB gamit ang Earth Style pero pinigilan siya ni Denki dahil baka gumuho ang minahan. Nakalabas ang mga magnanakaw. Isinara ang minahan at pinatay ang bentilasyon. Ginamit ni Denki ang data ng minahan at nakahanap ng ligtas na lugar para maghukay gamit ang mga puppet. Nakatakas sila palabas at ginamit ang mga puppet para hanapin ang mga magnanakaw. Naabutan nila ang mga ito na tumatakas sakay ng bangka. Inatake sila gamit ang Water Dragon pero hinarang iyon ni IWB gamit ang pader ng lupa. May tumamang tubig sa mga puppet kaya sinabi ni IWB na sapat na ang nagawa ng mga ito. Naalala ni Denki ang sinabi ni Kitesok, kaya binago niya ang gamit ng mga puppet. Ginamit niya ang mga ito para hulihin ang bangka ng magnanakaw at nasira ang makina. Pinatumba ni na IWB at Metal ang mga magnanakaw. Kinabukasan, nagpasalamat si Onami at humingi ng paumanhin dahil minamaliit niya si Denki. Dumating na rin ang ibang researcher. Humanga si Metal dahil marami palang alam si Denki tungkol sa minahan. Inamin ni Denki na kaya siya antok at kabado noon ay dahil buong biyahe siyang nag-aaral ng itsura at loob ng minahan. Akala ni IWB tapos na ang mission pero sinabi ni Denki na mas marami pa silang gagawin ngayong nandyan na ang mga scientist. Sa gabi, naglayag si Izari papuntang Kurigakir kasama ang maraming barko. May isang governor na kakampi niya na nagsabi ng tungkol sa kanilang samahan bago pumasok sa loob. Naiirita sina Izari at ang kanang kamay niyang si Jibiki sa sobrang tahimik na dagat. Mas gusto nila ang dagat na wild at galit parang may topak. Sa Konoha, opisyal nang isinama si Koaki sa Team 7. Ang unang mission nila bilang team ay samahan si Kitesok papuntang Kurigakir para sa pagbubukas ng bagong power system. May extra task din sila na lihim na mag-imbestiga dahil may banta ng terorista sa event. Habang nasa tren papunta sa barko, first time nakita ni Koaki ang dagat kaya sobrang amazed siya. Pero nung nasa bangka na, biglang hilo siya, parang ayaw na niya sa dagat. Pumasok siya sa loob para magpahinga. Ang natitirang Team 7 ay nagkwentuhan tungkol sa dati nilang punta sa Kurigakir. Tinanong ni Mitsuki kung ano bang klaseng event ang pupuntahan ni Kitesok. Ipinaliwanag ni Kitesok na umunlad ang lupain ng tubig dahil sa bagong sistema ng kuryente. Isa siya sa mga dayuhang eksperto na inimbitahan para sa pagbukas ng bagong planta. Pagdating nila, hilo pa rin si Koaki kaya pinahinga muna siya. Naalala ni Sarada na nasa lupain ng tubig din ng Team 5 at sinabi ni Kitesok ang detalye at susunod daw siya sa kanila pagkatapos ng ceremony. Napansin nila na sobrang higpit ng security dahil sa banta. Naiinis din sila kay Kitesok kasi panay ang alis para tumingin sa mga gadgets kaya nalate sila sa ceremony. Si Kitesok lang ang pinayagang pumasok. Sa event, ipinakita ang Shinonome isang power plant sa dagat. Isa ito sa 8 pasilidad na ginawa sa loob ng 10 taon. Gumagawa ito ng kuryente gamit ang lakas ng dagat at nagpapakalma rin ng malalakas na alon. Kasama sa mga bisita ang daimyo ng lupain ng kidlat. Humiwalay si Boruto sa grupo para hanapin si Kagura at nakakita siya ng mga nagpoprotesta laban sa planta. Sinabi ng isang guard na direktang kay Mizukage na ngayon nagre-report si Kagura pero pinili nitong maging warden ng kulungan. Sa kulungan, binabantayan niya sina Bontan at Hibichigo. Pagkatapos ng talumpati, sinabi ng speaker sa anak niyang si Awaji na sa kanya mapupunta ang lahat balang araw. Inanunsyo ni Chojuro na lilipad silang lahat para makita ang Shinonome isa ng malapitan. Bumalik si Boruto sa grupo at sinabi ang balita tungkol kay Kagura. Pinayagan siya ni Kitesok na bumisita kay Kagura, kunwari para mag-inspeksyon dahil aalis na rin sila pagkatapos ng tour. Medyo okay na si Koaki kaya sumama na rin at minadali si Boruto. Sa kulungan, chinik muna si Boruto bago pumasok at nagkita sila ni Kagura. Kinuwento ni Kagura na nakakulong ang ilan sa mga swordsmen na nakalaban nila dati pero nakatakas si Shizuma at pinatay ang dating warden. Nahuli sina Hasako at Ichirota at inilipat sa ibang kulungan. Naniniwala si Kagura na hindi tumakas sina Kyoho, Hibichigo, at Bontan.
Tinanggap niya ang pagiging warden dahil gusto niyang palagwin ang Courier sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga tao. Pinuri ni Boruto ang pag-unlad ng lupain ng tubig. Ipinaliwanag ni Kagura na may mga taong hindi sang-ayon sa desisyon ng daimyo. Ikinumpara ni Boruto ang gulo ng sitwasyon sa sarili niyang pag-iisip tungkol sa scientific ninja tools. Ipinasyal ni Kagura si Boruto hanggang sa pinaka-secure na selda. Nandoon si Araomi Fanato, pinuno ng isang pirate clan na nakabitin sa ere. Ang grupo niya ay matagal nang nagnanakaw sa dagat at dumukot ng mga tao. Pagkatapos mahuli si Araomi 5 taon na ang nakalipas, nagkawatak-watak daw ang clan. Nasa loob siya ng salaming kulungan na sobrang init at binalaan si Boruto na delikado kapag nabigyan ito ng kahit kaunting tubig. Sinimulan ni Chojuro ang paghahanda sa paglipad papunta sa Shinonome isang gamit ang airship. Paalis na sana si Boruto pabalik sa grupo. Ang unang airship na may sakay na mayayamang negosyante ay biglang bumagsak at sumabog. Pinrotektahan ni Koaki ang grupo laban sa mga lumilipad na piraso. Mula sa bangin sa tabi ng dagat, tahimik na pinanood ni Izari ang lahat. Pinigilan si Sanzo na pumasok sa nasusunog na airship para hanapin si Awaji. Sina Chojuro at iba pang ninja ng Kiri ay mabilis na nag-apula ng apoy. Inalagaan ng Team 7 ang mga sugat ni Keitesok. Sa kulungan, inutusan ni Kagura ang mga medical nin na pumunta sa lugar ng pagbagsak. Biglang naputol ang lahat ng komunikasyon papasok, palabas, at loob ng kulungan. Pumasok sina Izari at ang mga tao ng Fanato at pinatumba ang mga bantay. Nalaman ni Kagura ang tungkol sa mga pumasok at nag-volunteer si Boruto na tumulong dahil mukhang konektado ito sa teroristang atake. Pinadaan ni Jibiki ang tubig sa loob ng kulungan. Nagkagulo ang mga preso dahil sa pagsabog. Nakita ni Kagura at Boruto ang mga bantay na nakakulong sa water prison. Pinalaya sila ni Kagura at sinabi ng mga bantay na ang Fanato ang may gawa. Nag-report si Jibiki kay Izari na nahanap niya si Araomi. Pinag-isipan ni Boruto at Kagura ang sitwasyon. Tinanong ni Keitesok kung nasaan si Boruto. Nakatanggap si Chojuro ng ulat na may mga hindi kilalang bangkay sa bumagsak na airship at agad nag-utos ng lockdown. Hiniling ni Miss Uno kay Chojuro na bumalik sa opisina para humingi ng tulong. Dumating si Izari sa selda ng ama niyang si Araomi, tinalo ang mga bantay, at binasag ang salaming kulungan. Bumawi si Araomi sa lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng tubig sa katawan ng isang bantay na ikinamatay nito. Hinarang ni Boruto at Kagura sina Izari at nakipaglaban. Tinaira ni Boruto ang buhay na sandata ni Izari gamit ang Rasengan. Pinrotektahan sila ni Kagura gamit ang water mirror. Binutas ito ni Izari gamit ang malakas na alon at tumakas. Napansin niyang nagustuhan ng sandata niya ang chakra ni Boruto. Umalis ang Fanato kasama si Araomi. Isa-isang napasailalim sa kontrol ng Fanato ang mga isla sa lupain ng tubig. Muling nagkita si Boruto at ang Team 7 at sinabi niyang panlinlang lang ang pagbagsak ng airship. Nakatanggap din si Chojuro ng kaparehong ulat. Nalaman niya ring may natagpo ang bangkay ng isang governor na nalunod na may koneksyon sa Fanato at pinaghinalaang siya ang nagkalat ng chismis tungkol sa teroristang atake. Lalong gamulo ang sitwasyon nang masira ang isang base sa silangang dagat gamit ang hindi kilalang sandata. Habang nag-uusap sina Miss Uno at Kagura, nag-alala si Boruto para sa Team 5 na nasa isang isla sa silangang dagat. Hindi makapagpadala si Chojuro ng dagdag na tao pero pinayagan si Kagura na tumulong sa Team 7. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at ibinigay kay Kagura ang Hiramikare. Nakahanap ang Team 7 ng bangkang gumagana pa. Dumating si Kagura kasama sina Bontan, Kyoho, at Hibichigo para sa mission. Pinayagan din silang gamitin ulit ang mga espada nila, ikinagulat ng Team 7. Nagreklamo sila pero ipinaliwanag ni Kagura na pwede sila basta nasa ilalim ng bantay niya. Umalis sila papuntang Doto Island habang nagrereklamo si Koaki dahil sasakay na naman siya sa bangka. Kinabukasan, gusto ni Boruto na bilasan ni Taiki ang paglayag para matulungan agad ang Team 5. Pakiramdam ni Boruto nagdahilan lang si Taiki nang sabihing mabagal siya para hindi mapansin ng mga pirata tulad ng Fanato. Ayon kay Kagura, ramdam na nila na papasok na sila sa delikadong dagat dahil sa galaw ng mga ibon sa himpapawid. Nagtago ang mga ninja ng sakyan ng mga tao ng Fanato ang bangka. Nagawang suhulan ni Taiki ang mga ito pero nabuking sila nang lumabas si Koaki sa bukas dahil sobrang hilo siya at kailangan ng hangin. Tinulak nila ang mga tao ng Fanato sa dagat at pinabilis ni Taiki ang bangka para makatakas pero saglit lang para hindi masira ang makina. Humingi ng sorry si Koaki dahil siya ang dahilan ng pagkabuking nila. Uminit ang vibe sa pagitan ng Team 7 at ng mga swordsmen. Pinakalma ni Mitsuki ang lahat at sinabing huwag gumawa ng gulo sa maliit na bangka.
Sinabi ni Kagura na hindi sila ipagkakanulo ng mga swordsmen at ipinakita ang sumpang marka sa leeg nila. Sinigurado ni Bantan kay Sarada na seryoso sila sa mission para mapabilis ang bawas sa parusa nila. At kung may gagawin man sila, hindi iyon sa harap ni Kagura. Nadaanan nila ang isang wasak na isla kung saan lumaban ang mga tao sa Fan-Ato. Ipinaliwanag ni Kagura na lumakas ang Fan-Ato nang si Araumi ang naging leader at sinira ang mga trade route ng lupain ng tubig kaya naghirap ang mga tao. 5 taon na ang nakalipas, nahuli si Araumi sa isang operasyon na kasama si Chojuro, at hamina ang Fan-Ato nang mawala ang leader nila. Sinabi ni Boruto na basura ang Fan-Ato pero sabi ni Koaki kahit ang basura may dahilan kung bakit ginagawa ang ginagawa nila. Nakita na nila ang Doto Island. Kontrolado ng Fan-Ato ang mga tao doon. Gusto ni Boruto hanapin agad ang Team 5 pero mas pinili ni Kagura na sina Sarada at Mitsuki ang mag-scout dahil sa Sharingan at mga ahas. Pinabantayan ni Sarada kay Boruto ang bangka at ang mga swordsmen. Pinaalala ni Koaki na may mga researcher din ng Konoha sa isla kaya kailangan pa ng isang bangka. Nag-usap sila na magkita bago ang full moon. Palihim na pumasok sina Sarada at Mitsuki sa isla at nakita ang mga bihag na may dalang sako mula sa minahan. Gumamit si Mitsuki ng mga ahas at nalaman niyang kay Tenma sila nag-uulat at nagdadala ng ginto. Plano nilang hanapin muna ang Team 5 bago iligtas ang mga tao. Bumalik si Metal Lee kina Denki at Iwebe matapos maglagay ng mga bitag. Napag-usapan nilang mas marami ang Fan-Ato at kinuha pa ang mga mining puppet. Nalaman ni Sarada at Mitsuki na hindi pa nahuhuli ang Team 5 nang makita nilang may mga Fan-Ato na nangingialam sa isang puppet. Inatake nila ang mga Fan-Ato na may dalang puppet para makakuha ng clue. Lumaban ang puppet dahil sira ang settings nito. Tumakas ito at napansin ni Sarada na hinahabol nito ang ginto. Ginamit nila ito bilang paint, inayos ulit ang puppet at dinala sila nito kina Team 5. Hawak pa rin ni Denki ang controller ng mga puppet. Sinabi nila na nahuli na ang mga researcher. Sa bangka ni Taiki, inaasar ng mga swordsmen si Boruto at sinasabing kinainan ng piteng ang mga katim niya. Ipinaliwanag ni Kagura kay Boruto na pinagkakatiwalaan niya ang mga swordsmen dahil tinulungan nila siya noon nang naligaw siya sa maling landas ni Shizuma. Gusto niyang iligtas sila gaya ng pagliligtas ni Boruto sa kanya. Sinabi rin ni Kagura na may chance silang tumakas kasama si Shizuma noon pero hindi nila ginawa at hindi nila sinasabi kung bakit. Naintindihan ni Boruto ang puso ni Kagura pero hindi pa rin niya kayang magtiwala sa mga swordsmen. Biglang nag-alon ang dagat habang may papalapit na higanteng istruktura.